Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ano ba ang kahulugan ng kasalanan? O what is the definition of sin? Ang kasalanan ay ang rejection of God, yung pagtanggi sa Diyos. Sabi ng Genesis 1:26-27, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. So binigyan niya tayo ng sarili nating isip, binigyan niya tayo ng sarili nating will, binigyan tayo ng damdamin na katulad ng Diyos, nakakaramdam tayo ng saya, nakakaramdam tayo ng lungkot. May mga tamang damdamin, meron naman maling damdamin. Meron din tayong will, yung pumipili tayo ng tama, na gusto ng Diyos, tama lagi ang pipiliin natin. At yung lahat na ito, yung mind, will, and emotions, ay inilagay niya sa katawan ng tao. No? Kaya nga tayo, nung una, si Adan at si Eva, nilikha ng Diyos na kanyang kawangis. Pero lahat ng tao, after Adam and Eve, hindi na siya kawangis ng Diyos dahil nga nagkaroon sila ng kasalanan. Kaya ang ninanais ng Diyos, ang isipan ng tao, ang kanyang emotion, pati ang kanyang pagpili, yung will niya, dapat ay sumesentro sa Diyos. Dapat, ayan, nakikita natin na itong gitna na to, yung truth na ito, pati yung will ng tao, pati yung kanyang emotion, dapat nakasentro yan sa Diyos. Para maging maayos ang buhay ng tao, para siya ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan, dapat ang Diyos ang kumukontrol sa bagay na iyan. Pag siya nasa gitna, para ang kaisipan ng tao ay laging tama, dapat alam niya yung katotohanan. No, ano yung katotohanan? For the truth shall set them free. No, ang katotohanan na tinutukoy diyan ay mula sa banal na kasulatan. At pati na yung para yung will ng tao ay maging kaluguran sa Diyos, dapat ito ay umaayon sa will ng God. Yung authority ng Diyos mismo ang binabasihan ng will ng tao upang the will of man will obey the will of God and His authority. At syempre, ang Diyos ay pag-ibig upang ang pag-ibig na to ang maging sandigan ng mga emosyon ng tao. Na tayo dapat ay, dahil umiibig tayo, natutuwa tayo kapag tayo mismo o ang ibang tao nakakagawa ng bagay na umaayon sa Diyos, at nalulungkot tayo kapag tayo ay hindi nakakagawa ng tama, pati na yung mga tao ay nagkakamali. No? Kapag ang sarili, self, hindi ang Diyos, kapag ang sarili ang nasa gitna ng pagkatao ng isang tao, nagbubunga ito ng unbelief, nawawala yung truth. Kapag ang self ang nasa gitna, nawawala yung love, nagiging walang pakialam, indifferent, at tunay na ang kanyang will, hindi niya ginagalang ang kapangyarihan ng Diyos. So napapalitan ito ng pagre-rebelde. So ang mga tao na makasalanan, iyan ang nangyayari dahil ang nakagitna sa kanilang kalooban ay ang kanilang sarili at hindi ang Diyos. So sila, ang mga taong ito ay tunay na mapag-alinlangan, walang pananampalataya sa Diyos. Ang mga taong ito walang pakialam sa kanyang kapwa. Ang mga taong ito ay mga rebelde sa Diyos. No? At iyan yung ikalawang kahulugan ng kasalanan. Hindi lang ang kasalanan ay disobedience sa Panginoon, kundi ang kasalanan din ay ang pagtanggi, no? Rejection sa Diyos. No? Sin is unbelief in the truth. No? Yung kasalanan ay hindi paniniwala sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Si Jesus, ang katotohanan ay ang banal na kasulatan. For the truth shall set them free. Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No, ang Hebrew 2:1-4, we must pay more careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. For if the message spoken by angels was binding, and every violation and disobedience receive its just punishment, how shall we escape if we ignore such a salvation? Paano daw makakaligtas ang tao kung hindi niya pinapansin ang kaligtasan na ipinagkakaloob ng Panginoong Jesucristo? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard Him.
God also testified to it by signs, wonders, and various miracles and gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. Tunay na mula sa banal na kasulatan at maging tayo rin na nakaranas ng kaligtasan, tunay na naranasan natin yung kaligtasan na iniyo-offer ng Panginoon. At ang tao, dahil sa kanyang pag-aalilangan at walang pananampalataya sa Panginoon Kristo, hindi siya makaliligtas. How shall we escape if we ignore such a great salvation? Kapag dinedma mo si Jesus, kapag ang tao ay hindi kinilala si Jesus, alam natin na hindi sila makakaligtas sa kaparasahan na karapat-dapat sa kanila. Sin is unbelief in the truth. Pangalawa, sin is refusing the love of God. Yung emosyon ng tao para matama, dapat puno siya ng pag-ibig. At makikita natin sa Mateo 22:36-40, ang dalawang napakahalagang kautusan. At ang dalawang napakahalagang kautusan na ito ay ano? Ang tungkol sa pag-ibig. Una, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind. At ang ikalawa, love your neighbor as yourself. At ang ikatlo, ang kasalanan din ay pagre-rebelde sa Panginoon. For the mind is set on the flesh is hostile to God. Rebelde, no, masuwayin, matigas ang ulo, for it does not submit to God's law, indeed it cannot. No, ang sabi ng 1 John 3:4, everyone who practices sin also practices lawlessness, and sin is lawlessness. Alam naman natin kung ano ibig sabihin na rebelde, yung mga kinikilala ng bansang Pilipinas na mga CPP, NPA, mga Abu Sayyaf, yung mga Taliban, no, mga rebelde ang tawag dyan. Ano ba yung mga rebelde? Wala silang kinikilalang batas. Ang batas nila lang ang kanilang sinusunod. Kaya nga ang tao na hindi kumikilala sa Diyos, ang Diyos ay sinusuway nila. Kaya ang ibig sabihin ng kasalanan, sin is rebellion to God. Share Jesus. Subscribe, share Paraclet TV. TV. Go, go, go.